mga dating empleyado ng Dimanoy utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles ang siyang mga alas ngayon ng gobyerno. Kanina, humarap sa Senado ang 6 na testigo hinggil sa paggamit Dimano ni Napoles ng mga peking NGO para mangulimbat ng pondo ng gobyerno. Anila, tinangka silang pigilan ng kanilang dating amo na huwag bumaliktad sa kanya. Samantala, hindi pa rin malinaw kung ipapasabpina na ng Senado si Napoles para humarap sa investigasyon. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, hanggang sa bago nga siya sumuko noong August 28 ay sinikap nito si Janet Lim Napoles na kumbinsihin yung mga empleyado niyang may alam doon sa umano'y pork barrel scam na huwag tumalikod sa kanya. Binigyan pa nga niya mga ito ng tigbe 20,000 pero huli na ang lahat para kay Napoles. Noong araw na sumuko si Janet Lim Napoles noong August 28, sinikap pa raw niyang kumbinsihin ang ilan sa malalapit niyang empleyado na huwag bumaliktad sa kanya at idiin na lamang si Ben Hurloy. Ayon yan kay Marina Sula, isa sa 6 na whistleblower na humarap sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kanina. Tinawagan po ako ni Miss Janet Napoles at ang sabi niya sa akin, baby, huwag kang tumalikod. Pakiusapan mo yung mga kasama mo ngayon dyan. Kahit anong mangyari, kahit maubos ang pera ko, sama-sama tayo. Pinangakuan pangaraw silang bibigyan ng abogado pero Attorney Alex Tan po. Sinabi niya sa amin na, kayo ba mga president ng corporation? Hindi po. President po kami ng mga NGO. Meron ba mga paper trail na mag-uugnay ba yan kay Madam? Si Madam po sinasabi niya si Miss Janet Napoles. Sinabi ko, meron. Sabi niya, kung may paper trail, kulong kayong lahat. Yun po ang sabi niya sa amin. Nabigla po kami. Yung ba ang attorney ibibigay sa amin ni Madam? si Sula ay finance clerk ni Napoles. Siya raw ang taga-asikaso umano ng mga papeles ng mga NGO. Nagbukas daw ng bank account ng mga anak ni Napoles. Taga-ayos ng papeles ng mga ari-arian ni Napoles. Taga-withdraw at deposit rin daw ng mga nakukuhang pera sa bangko. Bago raw siya tawagan ni Napoles, nakausap na nila si Justice Secretary Leila de Lima nung araw ding yun. And they said yes, they will cooperate. At sabi ko, put it down in writing. Although nung kausap kami, nakita ko naman na at that point, ano na sila, determined na rin. Kasi parang ang feeling nga nila, mapapabayaan na sila. Ngayon, si Sula at 5 iba pang naging empleyado ni Napoles ang barahan ng gobyerno laban sa kanya sa kasong pandarambong ng bilyon-bilyong pisong Priority Development Assistance Fund of Pork Barrel ng mga mambabatas. Isa rito ang nanay ni Ben Hurloy na si Gertrudes na yaya ng mga anak ni Napoles. Siya rin daw ang tagatanggap ng koleksyon umano nila galing sa PDAF ng mga mambabatas. Pag maano na, yung sobrang madami na, pinalagay nila sa bathtub. Trolley, tapos minsan karton-karton. At saka minsan tinatanong ko kung magkanong laman na yon. Sinasabi ng mga driver na minsan 50 million, 30 million, naabot pa ng mga 75 million. Isa pa sa mga whistleblowers, si Arlene Baltasar, inutusan na i-shred o sirain ang mga dokumentong may kaugnayan sa mga transaksyon ng NGO ni Gertrudes at Ben Hurloy. Benhar was already detained. Si Marlena Sunyas wala na po rin sa amin. So lahat ng documents related doon sa kanilang foundation, pinashred na sa amin. Sabi ng DOJ, bagaman maituturing daw ng kasabwat ni Napoles sa mga whistleblower, hindi sila kasama sa mga sinampahan ng reklamo ng DOJ sa Ombudsman noong 1 linggo. Psychologically, it would not be good for yung mga nag-cooperate na mga whistleblowers. The Ombudsman would respect or give credence to the coverage ng WPP. Narinig na ng taong bayan ang kwento ng mga whistleblower at para sa mga ordinaryong mamamayang nakatutok sa pork barrel scam, isa sa mga missing piece ng kwento ay ang kwentong sa bibig mismo ni Napoles dapat manggagaling. Pero wala pang katiyakan kung makakasipot siya sa pagdinig sa Senado. Tumanggi si Senate President Franklin Drilon na pirmahan ng sabpina para kay Napoles dahil na rin umano sa payo ng Ombudsman na hindi makabubuting humarap si Napoles. Pero maghihintay pa rin daw ang Senate Blue Ribbon Committee.
Jessica, sa Oktubre na, no, maipa-file ng Department of Justice yung second batch sana noong mga kakasuhan nila doon sa pork barrel scam ng mga NGO nitong Sinapoles dahil pinipino pa raw yung investigasyon na ginagawa ng ahensya, Jessica. Okay, pero ano ang balakid, Joseph, na makapag-testify si Napoles sa Senado? Gayong, kumbaga, nabuksan na yung floodgates, Nauna na si Ben Hurloy, kanina yung ibang mga so-called whistleblower. Is this a constitutional question? Pwede bang invoke dyan yung separation ng judiciary sa legislative? Ganun ba yon? Ang sinasabi nitong sa Senado, no, gusto ng ilang mga senador, karamihan ng mga senador na pasiputin itong Sinapoles. Kaya nga lamang ay yung sabina ay ayaw pirmahan nitong si Senate President Drilon. No? Ang sinasabi niya kasi, di ba sumulat siya doon kay Ombudsman at ang tugon ni Ombudsman ay hindi makabubuti pansamantala kung ihaharap itong Sinapoles sa Senate. So yun talaga yung pinakabalakid ng Senate Blue Ribbon Committee. Hindi mapirmahan itong ayaw pirmahan itong si SP Drilon yung sabina. But meron tayong story yesterday, I think si Dean Agabin, na parang sana wala namang pwedeng mag-assert yung Senate Blue Ribbon Committee ng kanyang kapangyarihan na magpatawag ng kahit sino, kahit may kaso or wala, para pasiputin sa kanilang investigasyon. No? Ang sinasabi ng palasyo, somebody can raise it to the Supreme Court para once and for all ay marisolba nga kung ano ba, sino bang mamamayani kung halimbawa ay nagkakaroon ng pag-uumpugang bato yung between the court and legislative bodies such as the Senate Blue Ribbon Committee. As far as you know, is it because of strategy? Baka ayaw kasi ng ombudsman, no, na mapag-aralan ng mga respondents o yung mga kinasuhan yung mga sasabihin ni Napoles. Pwede rin yun, ma'am, but that's assuming that she will speak, no? Kasi ang sinabi nitong si Dean Agabin din yesterday is that baka naman pag sumipot sa Senado yan, ay wala rin namang iba tayong marinig, kundi mga denials. Pero ang sinasabi nitong si Senator Gingona ay parang unfair. Kasi pinalabas may mga whistleblowers dun sa Senate, nakita ng publiko yung kanilang istorya, bakit wala itong si Janet Napoles? Bakit siya hindi pinapasipot dun sa pagdinig, Jessica? Okay, so what's going to happen now? Well, yung Senate Blue Ribbon Committee will wait. Hindi pa sila nagsiset ulit noong panibagong date kasi parang ang sinasabi nila talagang nito si Senator Gingona na hihintayin nila na magbago ng isip itong si SP Drilon. Kung hindi magbago ng isip itong si Senate President Drilon, ang sabi nitong si Gingona that let's just cross the bridge when we get there, Jessica. Okay, how about yung mga legislators na kinasuhan na rin? In as much as this is an inquiry in aid of legislation, no? Kasama sila, malaking parte yung legislative dun sa equation, meron bang ganyang plano na magsalita rin, masabpi na rin yung mga legislators who were named? Parang bad taste daw na. Narinig ko na mga sentiments kanina dito no, si Senator Alan Cayetano, sinabi nila nobody is keeping or nothing is keeping from those na yung mga senators na nabanggit from attending. In fact, open sila doon. Ang dangan nga lamang na yung mga na-involved, especially halimbawa itong si Senator Jinggoy Estrada, earlier on dun sa investigation ng Senate Blue Ribbon, ay nag-inhibit na. But nothing is preventing them from attending the hearings. And maybe if they want to defend themselves before that body, they can. Pero ayaw nga nila. So, isa yun, Jessica. Okay, kasi pwedeng open to a lot of misinterpretation yan. Pwedeng sabihin the Senate is trying to save its own skin o pwede ring alam mo na kung ano-anong sari-saring mga kuro-kuro dyan. Di ba, sinasabi, why should it stop with Napoles when may mga, may makausap siyang mas big shot pang mga tao, mga, senators and congressmen? That's correct, pero I don't think it's in the radar screen of the Senate to compel some of their members to appear in a Senate Blue Ribbon Committee hearing, no? At ang sinasabi ng ilan din na nababanggit doon sa mga kaso ay baka ang proper forum will be the Ombudsman if ever it conducts a preliminary investigation or yung clarificatory hearing or the Sandigan Bayan once the charges are filed, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Joseph Moro.